Hello, good evening. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Good evening po. At sa inyong lahat po dyan, ngayon ay makasama po natin sa ating podcast po. At welcome po ulit sa Global Harvest Goshen Ministry Q&A podcast kung saan ay ngayong gabi ay excited tayong muli na ma-welcome ang bawat isa. Salamat po at kayo ay patuloy na sumusubaybay sa bawat sa amin. At itong ating podcast po ay tunay na buhay, tunay na usapan tayo, dear, diba? Yes, kung saan real talk tungkol sa buhay, pananampalataya at lahat ng nasa katanungan ito. So, muli po, ito po ang inyo pong lingkod, Pastor Edric. And Sister Beth. At ngayon pong episode, pag-uusapan po natin ng isang common na tanong. Ano yung tanong, dear? Mayroon bang swerte? Totoo bang may swerte? Meron bang swerte? Totoo ba talaga yan? At kung meron, kanino ba napupunta? Yan po ang ating pag-aaralan for tonight. So, yan. Pray ka muna, dear. Okay, pray ka muna. Sige, let us pray. Father God, Lord Jesus, and God the Holy Spirit, we invite you, O God. We invite your holiness, O God. And thank you, Lord, for you are here. You are in control, or Abba. God the Holy Spirit, anoint us. And give us, Lord, your supernatural wisdom, O God, as we touch, as we discuss this topic, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, because this is your finest hour, O God. And may we honor your name, O God. Ikaw lamang ang katotohanan, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, bless each one of us, Lord, lalo na po yung aming mga kapatid na makikinig po sa amin. Nawa dakilang Diyos, ang imbanal na Espiritu, ang siyang magbuhos, Panginoon, ng pagpapala, ng pangunawa sa bawat sa amin. Lord, we thank you, O God. We thank you, Lord Jesus. And we thank you, God, the Holy Spirit. Cover us with your precious blood, Abba Father. And we cancel any distraction, O God. Maging stable, Panginoon, ang aming internet connection, O God. We honor you, O God. Let your peace, O God, be with us, O Lord. This I pray, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, salamat, dear, sa prayer. Sige po, muli po, welcome po sa bawat sa atin at shout out po sa bawat isa na mga kasama nating gabi. Yan, andyan si Ivory, si Ivo, good evening. Kumusta dyan sa norte? Ayan. Hello, Dorcas. Hello, Sis May. Ayan, sige po, at share nyo lang po, pakishare to yung ating pong link para marami rin makarinig, no? At ngayong gabi, very controversial at very common na tanong. Bago yan, gusto namin batiin si Kuya Rick, husband ni Ate Daisy. Kuya Rick, happy birthday! Happy birthday! Kuya Rick, shout out to you! Happy birthday! More supernatural abundance and multiplication of blessings be upon you. Yes. Thank you, Kuya Rick. Happy na birthday pa. Yes, take care, Kuya Rick. Hello, Ate Daisy. Hello, Ate Daisy. Miss you here. Sige, tuloy na natin, dear. At itong ating mga tagapakinig. And, may pahabol ka yes, pa. Attorney Sis Cheryl, you are here. Welcome. Yun, Pastorny, ang future Pastorny Cheryl. Declaration na ni Pastor Edric yan. You will be a pastor. Pastorny Cheryl, Yes. ang magiging unang Pastorny ng Talabut, General Natividad. Kababayan ko yan, dear. And hello, Pastor Rory. Ay, si Pastor Rory. Magaling ka na. No more headache. In Jesus' name. Amen. Yes.
Okay, sige, huwag And nating... Isa meron pa, Oh, Pastor sige. Joel. Good evening, Pastor Joel. Pare Koy! Pastor Joel Dito Malonzo. yung dalawang pare Yeah. Koy ko, Pastor Joel, Yes. Pare Koy at si Pare Koy Rory. Mm-mm. Yung mga kumpare ko yan. Salamat sa inyong patuloy na pagtsatsaga. At pagsisikap na attend, no? You are so very busy, so we are so grateful ni Beth, no? Na kayo po ay makasama namin tonight. So sige po, let's dive in na dear sa ating topic. Meron bang swerte? Sabi nila, totoo ba talaga yan? At kung meron, kanino ba napupunta? So tingnan natin, no? Saan galing ang paniniwala sa swerte? Yan ang unang ating pag-usapan dear, no? Yan ang ating unang segment. Saan galing? Saan ba pinagmulan ang paniniwala sa swerte? Ano? Alam nating lahat, sa kultura nating mga Pilipino, alam mo yun dear, di ba? Yeah. Sobrang laganap ang paniniwala sa tinatawag na swerte. Ano ba yung sinasabi nilang swerte? May lucky color, yan, no? May lucky charm, may lucky numbers, may mga tawag na horoscope, zodiac sign. Ikaw ba Noon, nung high school yan, po ah. ako yan. Nung high school ako. Baka sa inyo dyan mayroong mga Kasi po, mm, ano po kasi ako nagkakabukingan na. Oo. Aglipay po ako, binyagan, tsaka tumpil sa Aglipay. Mm. So, ang lolo ko po pare. So, lumaki po ako na, yan, ganyan. Swerte, ganyan, no? Swerte. Tapos may mga horoscope. Alam ko pa yung horoscope ko. Mm. So, yun. Ganun po ako lumaki noon. Hindi ka naman nagpupunta sa Quiapo. Hindi ko Oh. naman na-experience yung sa Talaga? Quiapo. Ano ba meron sa Quiapo, dear? Ayoko sagutin. Di ba doon may mga O ikaw, may mga ikaw nagpupunta Hindi, doon. nababalitaan ko lang, no? May mga pumupunta doon na pampahula sa bolang kristal o hindi na alam, binobola sila. Alright? Kaya po, ayan, once and for all, ating mga kababayan, sana po ay magising, no, sa katotohanan. May mga bagay po sa buhay natin na pinapractice natin na kultura, hindi naman tama, no? Paniniwala o pamahiin. Mayaman po kasi ang ating bansa ng mga pamahiin. Kasi yan po yung ipinamana sa atin ng mga sumakop sa atin Oh, yung yun. mga Kastila, wow, alam pa. Talaga, ha? Alam mo yung ng story mo, mga, ng mga Inchik, yan, no? Marami yan, no? So, ngayon po, ibibigay sa atin ng Lord, no? Through His Word. At gamitin po kami ng Panginoon ni Pastor Edric. Alam ba yung may mga pamahiin, yan, no? Isa doon, sabi doon, huwag magwalis sa gabi kasi mawawala Lalabas ang ang swerte. swerte. Natin mo, alam na alam mo. Pero ang tanong ito ba ay nakabase sa Biblia o kultura lang? Yan po ang ating pag-uusapan. Now, may isang verse sa Bible, no, sa Proverbs 16:33, no, sa New Living Translation. Itong sinasabi, no, Proverbs 16:33. We may throw the dice, but the Lord determines how they fall. So, itong verse po na ito, Proverbs 16:33, ang ibig sabihin po ng talatang ito po ay kahit mukhang random o parang swertihan, ang mga bagay, tulad ng pagcast ng lot o parang paghagis ng dice, no? Alam mo, ang Diyos pa rin ang may control sa resulta. Okay? Ang ibig sabihin nito, sa kultura po natin, alam niyo po, ginagamit po yung lot o parang bunutan o paghagis ng bagay para gumawa ng desisyon. Pero ang paalala ng kawikaan ay ito, no? Kahit ano pa ang proseso ng tao, ang Diyos pa rin ang may huling desisyon. Yes. Kaya kahit parang, alam mo yun, dear, tsamba ang mga nangyayari, si Lord pa rin ang may final say. Amen? So wala talagang aksidente sa mga plano ng Diyos. Yan ang maganda, no? Walang talagang aksidente sa mga Diyos. So tingnan natin, no? Ikaw nga ang magbigay ng 5 life lessons. At least meron po tayong
5 life lessons from Proverbs 16:33. O sige, ikaw din naman. Okay. Sige po. 5 life lessons from Proverbs 16:33. So, balikan ko po yung 16:33. Yan. Sabi po dyan sa New Living Translation, we may throw the dice, but the Lord determines how they fall. Yan. So, okay. Yan. Number 1, God is sovereign, even in the random. Ano pong lesson po here? Sa buhay po natin, may mga bagay na parang tsamba lang. Yan, tsamba-tsamba, sabi po nila. Pero sa totoo po, wala pong tsamba, wala pong aksidente sa plano ng Diyos. No? There is no accident, there is no coincidence. Kahit na sinasabi sa Proverbs 16:33 na dice, alam niyo po yung dice, yung square po yung na binabato pong ganyan. Okay, no? So, makikita po yun doon sa mga games, mga board games, yan. Na, sabi po, kapag hinagis mo ito, no? Si Lord ang nagde-decide kung paano ito babagsak. Yan. So, hindi po kailangan ng swerte o swerte. Kung may tiwala ka po sa ating Panginoon na may hawak ng result, may hawak ng ating buhay. Amen. Yan, no? So, may naalala po kasi ako dyan sa salitang swerte. Kami po magkakapatid eh. Yan po mga biruan po namin, swerte. Yan. Number 2, trust the process. But more than that, trust the Lord. Amen? So, ang lesson po ay pwede ka pong gumawa ng plans. No? You can make your own plans. You can have your own goals. Mag-submit ng resume, mag-apply sa scholarship or sa negosyo. You can have your business plan. Kahit sa ministry, di ba po? Pwede naman yun ano ba yung plans mo, ano ba yung goals mo sa ministry, no? Pero, yan, may pero talaga eh. Si Lord pa rin po ang magbubukas at nagbubukas o nagsasara ng pinto. Okay? Si Lord pa rin ang magbubukas ng mga doors of opportunities. Si Lord pa rin ang maglalak ng mga doors na sa tingin ng Panginoon ay hindi makakabuti po sa iyo. Amen. So, we may throw the dice. Yan. Ibig sabihin, may role po tayo. Pero, the Lord determines the outcome. Siya po ang may final say. No? So, sabi nga po sa Proverbs, man plans, no? They plan. Pero the final result is from the Lord. Amen. Then number 3, don't panic when things are out of your control. Amen. So, kapag may mga bagay na hindi mo na hawak, okay, hindi na natin hawak, like health, our finances, decisions ng ibang tao, kaya, no? So, kalma lang, no? Chillax lang. Chillax ka lang. So, bakit? Dahil kahit yan ay hindi mo kontrolado. Okay? So, huwag ka magpapa-apekto. Kahit yung sarili mo rin, yung sa family, no, God is always in full control. Okay? So, ano man yung mga nangyayari, ano man yung mga situation sa paligid mo, just give it to the Lord. No, ibigay natin sa Panginoon because God is in full control. The Holy Spirit is working. No? He is in full control. Then number 4, God works behind the scenes. Yan, my favorite yan eh. God works behind the scenes. Okay? Ang mga nangyayari po sa paligid mo, sa paligid natin, kahit simpleng coincidence, sabi ka po, coincidence lang, ang tingin po ng iba. Pero, yan po ay isang divine reason. May purpose po ang Lord kung bakit. No? It has a divine purpose. Dinesign ng Lord. Okay? Hindi lahat obvious, pero lahat ay may layunin. Mayroong layunin ang Panginoon kung bakit may mga situation na nangyayari. Okay? So, sasabihin natin,
nakachamba ako, coincidence yan, ang galing, Oh, swerte yan, swerte. Swertihan. Pero hindi po, no? Kaya maging maingat po tayo dyan, lalo na po tayo mga mananampalataya. Amen. So, sa ating mga mananampalataya, hindi po swerte ang ating word na lalabas dapat sa mouth natin. It's a blessing. Lord, blessing. Yan. Amen. So, example po, no? Yung hindi mo nakuha yung gusto mong, let's say, hindi mo nakuha yung gusto mong trabaho, meron kang position Dreams. sa work, no? Na gustong-gusto mo pero hindi naman napunta sa iyo. Meron kang mga dreams, meron kang mga pinaplan, no? Gustong-gusto mo pero hindi naman napunta sa iyo. Then, syempre, anong mararamdaman? Medyo nagtatampo, no? Magtatampo kay Lord, magtatampo doon sa mga tao na sa paligid, no? Na parang hindi naman ako binigyan ng favor, bakit hindi napunta sa akin yan? Ang swerte-swerte naman niya palagi. Hindi yata ako swerte, ganyan, no? Pero malalaman mo later on, ay, yung palang dahilan na yon kung bakit hindi napunta sa'yo yung isang promotion, hindi napunta sa'yo isang trabaho, yung isang position, yung hindi napunta sa'yo yung pinakagusto mo, yung pala si God ay pinoprotektahan ka niya, no? Pinoprotektahan ka niya iniingatan niya yung puso mo, pinoprotektahan niya yung puso mo. Siyempre, alam ni Lord yung puso natin, alam ni Lord tayo. No, yun. So, hindi yun swerte. Kaya sasabihin natin, Lord, thank you. Binless mo ako. So, kaya po pala, hindi mo inallowed ito na mapunta ako dito, or kaya po pala, Lord, hindi mo ako, hindi napunta sa akin itong promotion na to, hindi ako na-promote, because alam mo pala, Panginoon, na ganito mangyayari. So, thank you, Lord, for that blessing, for that favor. Amen. Then, number 5, stop relying on luck. Yan. L-U-C-K. Start living by faith. Yan. So, tayo po mananampalataya. We live by faith. Diba? Hindi tayo yung, hindi yung umaasa ka sa swerte, hindi ka umaasa sa good luck, hindi. No, ang lesson po rito, kailangan hindi po natin kailangan umasa yan sa pamahiin, mga horoscope. Yan, ako nung high school ako binabasa ko pa po sa diaryo yan. Mga lucky charm. Ay lucky charm ko tong Jade. Swerte ako dito sa color green, mga ganyan, no? Mga emerald green, mga ganyan, no? Mga lucky charm, yung mga bracelet na alam niyo na po yung mga yun, ano? Tapos meron pa tayong binibilhan na lugar dyan sa may ongpin, mga ganyan, ano? Sinasabit pa sa bahay. Oo, sinasabit pa sa bahay na yung merong salamin. Lucky charm daw nila. Oo, lucky charm. Magdadala ng swerte. Tapos meron pa pong yung pong dream catcher, no? Mag-iingat po tayo dyan. Dapat wala po yan sa bahay natin, okay? So, ang kailangan po ay buhay na pananampalataya sa ating Panginoon. No? Hindi po tayo magre-rely. Wala. Delete na po yung mga horoscope na yan, pamahiin na yan, delete na po yung lucky charm na yan. We rely, yung ating pananampalataya, naka-anchor po yan sa ating Panginoon, sa kanyang words, sa kanyang promises. Amen? So, yung swerte, fades na yan. Bye-bye. No more. Lumilipas yan. But God's will stand forever. Amen? Yun naman po sabi ng Bible, di ba? My word will stand forever. Amen. So, swerte, hindi na po kailangan yan. Hindi natin kailangan yan sa children of God. No? Basta nasa kamay po tayo ng Panginoon, yung buhay po natin ay ibinigay natin sa Panginoon, pinagkatiwala po natin sa Panginoon yung buhay po natin, secured po tayo dyan. Amen. No? Hindi mo na kailangan yung horoscope na yan, hindi mo na kailangan yung magpapahula ka, yung palm reading, bolang kristal, no, delete, rebuke. Oo. So, bring down all that mga pamahiin na yan in Jesus' name. So, hindi po tayo tsamba-tsamba. Kasi, unang-unang in-impress sa akin ng Lord, hindi naman tsamba yung pagkakalikha po sa atin ng Panginoon. Amen. Di ba sa Genesis creation time?
We are fearfully and wonderfully created. Created in His own image. Hindi Wow. tayo swerteng isinilang. Mm-mm. Kundi, Hindi yung plano ang talaga swerte ng mo Diyos. talaga. No, we are so blessed, no. Sabi pa nga sa Jeremiah na bago ka pa lang ipaglihi at ipanganak, no. Kilala na kita, pinili na kita, no. Inihanda ko na yung future mo. Amen, no. So yan. So kaya walang tsamba, walang swerte-swerte, kundi tiyak, very sure po talaga ang plano ng ating Panginoon sa atin. Amen. Ako It's naman. your turn naman. Okay, Nakakatuwa sige. yung topic natin. Pahinga ka muna at chillax ka lang dyan. Okay, so kwento muna tayo. So lang muna magkwento para ma-relax Okay. din tayo. No? Okay. Alam nyo, mahilig tayo sa kwento dir. No? So, merong kwento, no? Dalawang klaseng pananaw sa buhay. Ito yung kwento natin. Dalawang klaseng pananaw sa buhay. Isang araw, may dalawang magkaklase dir, no, na sabay nag-apply sa isang scholarship. So, pareho silang matalino, pareho ng grades, pareho ng background, no? Lumabas ang resulta, tago natin si Miggy, no, doon sa scholarship na yon, nakapasa. Pero si Jomar ay hindi pinalad. Sabi ni Jomar, swerte lang talaga ni Miggy, ako malas. Pero kung titingnan mo ang buong kwento, no po, may mga bagay na hindi nakita ni Jomar, no? Si Miggy, nag-pray, nagsikap gabi-gabi at nagsik kay Lord kung dapat ba niya i-pursue yung scholarship. So ibig sabihin, nagsakripisyo siya, nag-review kahit pagod. Now, tinulungan pa niya ang ibang klase kahit siya rin ay nangangailangan. No? Habang itong si Jomar, alam mo si Jomar, umasa lang sa natural na galing nila. Umasa lang sa natural na galing niya. No? Walang masama roon, pero umasa siya na swerte na lang ang kikilos. So, ano ang point nitong kwento natin? Ano? Hindi swerte ang nagdala kay Miggy sa tagumpay. No? Kundi biyaya, ang tawag natin dyan ay biyaya ng Diyos at pagsunod sa kanyang direksyon. At alam mo, at minsan, no? Kahit hindi mo makuha ang gusto mo ngayon, hindi ibig sabihin malas ka o hindi ka swerte. Baka may mas magandang plano si Lord para sa yun, di ba? Kaya malas naman. Tanggalin natin sa bibig natin yun, no? Yung mga sinasabi ni Beth kanina, sinasabi mo kung hindi ka makakuha ng trabaho, plano ng yung mga projects mo, pinagpipray mo, tapos sabihin mo, hindi ako swerte, no? Malas ako. O malas itong, lalo na, mahirap yung lagi ka nagsasabi sa anak mo, malas ko naman sa anak ko na to. Wag ho tayong magbabanggit na mga ganong salita. Hindi swerte itong, hindi naman ako swerte sa asawa ko. Napakamalas ko naman sa asawa ko, sa anak ko. Mga ganyan, no? Malas naman itong ito, hindi ako swerte. Ayun, no? So, ayun po, no? So, alam mo, kaibigan, huwag kang mainggit sa swerte ng iba na sinasabi na swerte. Hindi mo alam ang faith journey nila, no? Hindi alam kung anong mga nangyari sa buhay nila. At hindi mo rin alam, kung anong binubuo ni Lord sa likod ng sinasabi mong malas naman ngayon. Sa Diyos, walang swerte. May layunin, may direksyon, at may tiyak na plano. O, di ba? Yan ang mayroong Panginoon. So, ano application nito din, no? Hindi mo kailangang umasa sa tinatawag nating swerte o pamahiin, okay? So, at hindi mo rin kailangang matakot sa mga desisyong hindi mo kontrolado. Alam nyo, kaibigan, kapag si Lord, kapag si Lord ang nagtutulak sa direksyon ng buhay mo, kahit mukhang random, may layunin yan, hindi masama ang umasa sa may magandang mangyari. Pero, kung ang buhay natin po ay nakaangkla lang sa swerte, o pamahiin, baka maling pundasyon ang ating ginagalawan. Right? So, ikaw naman, okay. It's your turn. Yeah.
So, continuation po, no? Anong kaibahan ng swerte at pagpapala? Sige, distinguish po natin, no? Differences ng luck and blessings. Okay? Yung pong swerte, yan. Yung una, nasabi ko na nga po, parang random. Sabihin, parang tsamba. Walang malino na dahilan. Yung pong blessings, yung pagpapala po, yan. Galing po kay Lord yan. No? Comes from God. May purpose, may process, at may relationship. Okay? So, na-appreciate natin yung blessings kapag tayo ay may ugnayan sa ating Panginoon, kapag tayo ay may relationship sa Panginoon. Yan. Sabi po sa Deuteronomy 28 verse 2, kapag sinunod ninyo ang Panginoon ng inyong Diyos, darating sa inyo ang mga pagpapala at aabutin kayo nito saan man kayo naroroon. Amen. No? Deuteronomy 28 verse 2, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Amen. No? NIV translation. Diba sabi dyan, all these blessings. Lahat. Sabi, lahat. No? Kapag sinunod po natin ang ating Panginoong Diyos. Yan. So, kapag sumunod po tayo kay Lord, hindi mo kailangang habulin ang pagpapala. Amen. Yung blessings ang hahabol sa iyo. Amen. Yan po yung turo po sa amin Yan po yung turo po sa amin sa LGI, sa prophetic ministry na inatinan po namin ni Pastor Edric, no? Ang blessings ang hahabol sa iyo. Hahanapin ka niya. Kaya sa prayer mo, Lord, send your angels, locate our address here. Okay, no? Send our blessings, Lord. Baka magkamali. Sabihin mo po yung pangalan mo. Send your blessings to Edric, to Beth. In this address, Lord, in Jesus' name. Yan. Dapat specific tayo. Baka mamaya lumagpas, mapunta sa kapitbahay. Parang grab lang po yan tama. Parang grab lang po yan. Di ba kapag may order ka, hahanapin ng grab driver yan. Hindi niya ibibigay kung kanino yan. Ibibigay niya doon sa nakapangalan. Beth Ancheta. Kakatok na yan sa amin. Sa akin talaga yan, no? Comes from the Lord. Amen. Wow, sarap. Sarap tumanggap po ng blessings from the Lord. Yes. Ang pagpapala ang hahabol sa'yo. Amen. Okay. So, ang talata pong Deuteronomy 28 verse 2, ito ay bahagi ng pangako po ng ating Panginoon sa kanyang bansang Israel, no? Ang kanyang the apple of His eye. Kung susundin nila ang kanyang mga utos, ito po ang sabi po ng Deuteronomy, darating sa kanila ang lahat ng uri ng pagpapala. Imagine niyo po yun, lahat ng uri. Ganun po mag-bless si Lord. Lahat. Walang holistic po kasi ang blessing ni Lord Hindi katulad ng swerte, patingi. Tama ba yung Tagalog ko pa? Paano lang, parang pinapatikim ka lang niya, tapos mamaya wala na, tapos wala, no? Pero pagdating sa Lord, talagang pagpapalain ka ng Lord. Hindi lang ang blessings po, hindi lang po in terms of money. Holistic po kasi yan, ibinibigay ng Panginoon. So sa kanila, ibibigay sa family, kabuhayan, kalusugan, pag-aaral ng mga anak, future ng mga anak. Kung may business ka, ibibigay ng Lord yung blessings dyan sa business mo, sa ministry lalo na, no? Talagang i-overflow ng Lord yung blessings sa ministry mo. Ministry ng Lord through you. Yan. Tapos sa bansa natin, no? Talagang ibibigay ng Lord yan. Kaya nga, di ba, sabi, pinagpala ang bayan na ang Diyos ang kanilang Panginoon. Amen. So kaya kailangan yan po yung prayer po natin sa ating bansang Pilipinas. Amen. So kung susunod ka kay Lord, kung susunod po tayo kay Lord, hindi mo kailangang umasa sa swerte o manghula ng future. Okay? Yung palm reading ka pa, hindi. Mga cards, no? Tumataya. Oo, tumataya sa Saan? sa loto. Saan pa tumataya
sabong, Oh. online sabong, Mm-mm. online karera. Oo, marami dyan. Kasi baka matsambahan, makatsamba, Yes, makaswerte. oo. Yung mga, Ha? tsaka yung mga online gambling, naku, Di ba may nahuli? hindi po Sa tama Congress. yan. Hindi po tama, hindi po kalugod-lugod sa Panginoon yung mga wedding, yung mga, alam na alam Kasi ko nga, po yan. ang mga tao, baka swertihin daw. Mali, yung Hindi mga, nila alam, sa kakataya, bibili na lang ng bigas. Sa oo, pamilya. gugulat na lang yung pamilya, pati sila, Magugubos na itaya sa na pala, no? Pagsusugal. Yes, ganun ang ginagawa ng kaaway. Yun ang gusto ni Satan, sirain ang pamilya, sirain ang kinabukasan mo. Gusto ni Satan niya, sinisira po niya yung ating, yung blessing natin sa Lord, sinisirain niya yan. Kaya mag-iingat po tayo. No? Kaya, panghawakan po natin yung ating relationship sa Panginoon. Dapat skilled po tayo sa scripture, sa mga promises po ng Lord, para alam po natin yan. Hindi po tayo ignorante. No? So, yan. So, kasi ang Lord mismo po ang bahala sa atin. No? Lord, bahala ka na po sa future ng anak ko. Lord, bahala ka na po sa pag-aaral ng anak ko. Lord, nagtitiwala po ako. Ikaw ang may hawak sa bukas namin. No, minsan, Lord, i-bless nyo nga tong ref namin. Lord, nire-review ko, hindi ako tataya sa loto dahil ikaw ang magbe-bless sa amin. You are our provider. You are our portion forever, O God. Your overflowing blessings will be upon us, O God. Bukas, Lord, may blessings kami. Blessings, welcome. Ganyan po dapat ang ating faith sa Panginoon. Yan. So, basahin mo yun, maganda yun, ang pagpapala. ang pagpapala, susunod sa taong sumusunod. Amen. Ganda yan, diba? Yung Ang blessings, pagpapala, susunod sa taong dyan. sumusunod. Tama. Praise be to God. But ito po sa akin paano ka mag-expect ng blessings, Lord, kung ikaw disobedient ka, pasaway ka, no? Paano ka mag-expect ng blessings sa Lord kung hindi mo naman binibigyan ng importansya si Lord, yung kanyang salita, wala kang quiet time, wala kang devotion, di ba? Wala kang pagsunod sa Panginoon. Okay? Yan. So, ano pong biblical principle? Yan. Obedience brings blessings. Hallelujah. No, yung pagsunod ay, ang katumbas po ng pagsunod ay pagpapala. Pag meron tayong pagsunod sa Panginoon, automatic na po yan. May blessings po ang Lord. Kasi nature po ni God yan Diba? Parang magulang. Naku, tong anak ko ito, napaka-masunurin naman, napakabuting anak. So, syempre, kung tayo ngang mga earthly parents, binibless natin yung mga anak natin, how much more ang ating Heavenly Father, di ba? Yan. So, hindi automatic ang favor. Ito po ay bunga ng relationship po natin sa ating Panginoon. Bunga po ito ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, susunod tayo kay God. No? So, ang pagpapala ay hindi lang material. Ito po yung sinabi ko. Holistic. Physically, emotionally, mentally, relationally, psychologically, financially, no? Relationship, and higit sa lahat, spiritually. Yan. So, at ang pagpapala din ng Lord ay yung joy, yung meron kang kagalakan sa puso mo, the fruit of the Holy Spirit. Yeah. Love. Yes, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan, self-control. You need that self-control. Nakaturo ka sa akin pagdating sa self-control. Yan, we need that self-control. So yan yung mga blessings ng Lord po sa atin, no, na minsan hindi nakikita kasi ang tao kasi more on sa materials, more on sa money. Pero napakasarap ng pagpapala ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. So, pag-usapan po natin yung application, no? So, gusto ba natin ng breakthrough? Unahin muna si Lord. Diba? God first. G1, God first. Number 2, huwag kang magmadaling habulin ang success. Yan. Unahin mo muna ang obedience. Alam niyo po, kapag
inuna natin, buksan natin yung door of obedience. Pag binuksan mo yung door of obedience na yan, wow, magugulat tayo. Ang daming surprises ni Lord. Ang dami niyang gift for us. No? So, kasi, ang Lord, kapag kilala tayo ng Panginoon eh. Alam ng Lord kung ang tong anak ko ito, masunurin tong anak kong ito, or a little pasaway, ganun, no? Kapag alam ng Lord na masunurin tayo, hindi pwedeng hindi mag-bless ang Lord eh. Hindi. Kasi, napakalaki ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Diba? Parang, lalo pag malambing pa tayo sa Panginoon, ang lambing naman itong anak kong ito, no? So, ang sarap po talaga. Kaya malambing ka sa akin palagi. Kaya palagi ka may favor. Favor. Yes, yan. Pero ang higit na diba? ang favor sa Lord. Totoo yan. Halimbawa, ang mga anak, kapag masunurin sa magulang, di ba, binibless po natin sila. At higit sa lahat, binibless po sila ng Panginoon. Totoo po yan, no? Talagang nakita po namin sa buhay ng mga anak namin. Yan. Then, pangatlo, ang tunay na pagpapala ay hindi base po sa effort natin. No? Kundi ito po ay biyaya ng Panginoon. Ito ay grace ni Lord na ito po yung lumalabas sa pagsunod. Bunga. Fruit of our obedience po ito sa Panginoon. Yung kanyang grace, yung kanyang kasama na din yung mercy doon. No? Hindi natin kailangan maghanap ng swerte. Yan, ha? Kung susunod ka sa ating Panginoon. Dahil ang pagpapala, ang blessings, sinusundan ang mga sumusunod sa Kanya. Amen. No? Kaya makita ang pagtatalikod ko, hinahabol ako ng blessings. Oh. Tapos minsan, ino-overtake ka pa. Andito na kaagad sa harap ko yung blessings. Wow, praise God. Tapos ikaw naman, Lord, thank you, God. So, maging maingat din po tayo. Alagaan natin, ingatan natin yung mga blessings na tinatanggap natin sa Panginoon. Yan, okay. Okay na. Yeah. O naman. Yes. Sige, hinga ka muna. Alright. Okay, nasa segment 3 na tayo. Patapos na tayo dito, almost. And tanong sa atin, no, dear, kaya ba nating gawing swerte ang buhay natin? Yun yes, tanong. Amen. Okay? Marami ang nagtatanong ano na yung tanong nila, paano kung hindi ako swerte sa buhay? Ayan, ano, paano kung hindi ako swerte sa buhay? Okay? So, mahirap ang pamilya, walang opportunities, parang, sinasabing laging malas. Pero alam nyo kaibigan, mga kapatid, tandaan natin, no? Sabi dun sa Jeremiah 29:11, ako alam na ito, no? Jeremiah 29:11. Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. No? Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Wow! Sa NIV, sabi doon, dear, no? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Yes. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Wow, hallelujah. No, sabi ng Diyos, diyan sa binasa ng Jeremiah 29:11, alam ko ang plano ko para sa iyo. Yan, amen, no? yes. Hindi pa tsamba-tsamba si Lord. Walang swertihan kay Lord, no? Alam ko, sabi niya, no? Very clear ang kanyang sabi, no? Yung sinabi, maybe, if siguro, pero sabi niya, alam ko, no, ang plano ko para sa iyo, hindi ito plano ng kapahamakan, kundi plano ng kabutihan, no, para bigyan ka ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kahit parang gulo ang paligid mo ngayon, alam niyo, may plano si Lord, may plano si Lord sa buhay mo, sa pamilya mo, sa ministry mo, sa future mo. At hindi mo kailangang hulaan. Kasi, bakit? Siya mismo ang nagsabing maganda ang kinabukasan mo. Kaya sabihin mo sa sarili mo, maganda ang kinabukasan ko. Maganda ang kinabukasan maganda ko. ang future ko. Yes, Yun ang sabihin mo, no? Now, sinabi ito ng Diyos, no? Alam natin po, as a backgrounder to Jeremiah 29:11, sa mga Israelita, habang sila ay nasa exile sa Babylon, no? Ibig sabihin, nasa matinding pagsubok sila, no? Layo sila sa bayan nila, layo sila sa comfort.
Pero kahit ganoon ang sitwasyon, no, nila, alam mo, dear, ipinangako pa rin ni Lord na hindi doon magtatapos ang lahat. So, alam niyo po kapatid, God's plan is greater than your pain. Ayan, no? God's plan is greater than your pain. So, ang kasalukuyan mong sitwasyon ay hindi pang ending. Kung sinasabi mong malas naman, no? Wala akong swerte. Ang Diyos po hindi lamang may plano. Alam niya mismo kung saan kanya dadalhin. Amen? Yes, amen. So, ang tanong sa atin, feeling stuck ka ba sa buhay? Feeling stuck ka ba sa buhay, kaibigan? May plano pa rin si Lord, hindi ito dead end. Amen? Amen. Napagod ka na bang umasa sa mga panalangin mo? Ang pag-asa sa Diyos ay hindi sayang. Parang ang gulong ng future mo, no? Ang gulong ng future mo ba? Ay si Lord ang may blueprint ng buong buhay mo at hindi ito aksidente. So, kahit di mo pa kita ang tiyak, ang plano ni Lord, hindi mo kailangan ng swerte o pangpaswerte. Kung may plano ang Diyos para sa iyo. Yes, amen. At yun ay sigurado, 101% na hindi tsamba yung mga salita at pangako ng ating Panginoon. Alright? So, ikaw naman. Okay, so may Kwento mga ka. real life examples po tayo. Kunyari, sa isang estudyante, no? Ang laging laging bagsak sa exams. Sabi ng iba, wala kang swerte. Yan. Malas mo. Malas mo naman. Malas ko naman. Palagi na lang akong bagsag sa exam Ba't ko. kaya? Ganun, no? Palagi na lang. Malas naman ako. Puro na line of 7 na lang ang grades ko. 75 naman siguro. Oo. Pasang-awa. Kasi pasang-awa, Palakol. no? Palakol. Pero nung natutong magtiwala Ayan. pong estudyanteng ito sa Panginoon, nagbago ang kanyang perspective. Yan. Nagtiyaga po siya, nagpray, nagbasa, inuna po niya ang Panginoon, nagde-devotion na siya, no? Tapos, natutong mag-manage ng kanyang time. Eventually po, yan, nakapasa po siya. Amen. Praise God. See? So, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa biyaya at pagsunod. Hallelujah. Amen. Meron po kaming isang kabataan po noon na student pastor po si Pastor Eric. Na-remind lang po ako. Alam niyo po yung kabataan na yun, kasama po namin siya sa praise and worship. Kahit na po gano'n siya kabisi sa school, kahit na may exam po yan, inuuna po niya ang Panginoon. Pupunta pa rin po sa, sa practice. Drummer po siya. Pupunta po siya sa practice. At alam niyo po ba, palagi na lang pong binibless siya ng Lord. Nakakapasa siya palagi, no? Nakakapasa siya Ernie. palagi. Yes, si Ernie po 'yun. Nakakapasa po siya palagi, talagang Maging successful sa buhay. oo, nakapasa siya talaga. Nakakapasa. Ang mga kabataan po namin noon kasi nasa youth po si Pastor ng youth ministry. Talagang inuuna ang Panginoon, no? Talagang from school diretso sa church. May devotion po kami doon, practice. Talagang napaka-powerful po talaga ng blessings of the Lord sa mga kabataan po. Dahil inuuna po nila ang Panginoon. Amen. Yan. Okay. So, conclusion. Gutom na lang. Yan. Nagugutom na sila. So, nagugutom na po kayo. So, sa Baka totoo hindi pa lang sila po, Pati din tayo, hindi pa kumakain. yes, hindi mo na kailangan ng swerte. Okay? Sapagkat ang buhay natin nasa Panginoon. It's a blessings, not swerte. Ang mundo po ang nagtuturo na ang tagumpay ay nakadepende po sa swerte. Yung mga binanggit po namin kanina. Pero ang salita po ng ating Panginoon ay nagsasabi na mas may matibay kang sandigan tayo po ang ating pong Panginoon at ang kanyang plano, yung po sinasabi sa Jeremiah 29:11. Now, again, ulitin ko po yung Proverbs 16:33, the lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. Kahit parang random ang mga nangyayari sa buhay po ng isang tao, hawak ng Diyos ang ending. Yan, no? So, maganda po yung magsimula po tayo sa Panginoon.
tas magtatapos ang buhay natin sa Panginoon. Mm. Kasi ang ano doon, yung in between po kasi, doon po yun eh. Doon po, ano yung sinasabi mo na nandoon po sa in between talaga yung tatakbo, yung iyong faith journey. Kaya napakahalaga po noon. Mm. So from end to end, dapat po sa Lord po tayo, no? Nakarely po tayo talaga sa Panginoon lamang, sa kanyang salita. So kaysa po habulin ang swerte, mas piliin po nating sundin ng ating Panginoon, maging masunuri sa kanya, maging obedient po tayo sa kanya. Piliin po natin, choose to trust God and let God control our lives. Amen. At dahil ang pagpapala, sumusunod po yan sa mga sumusunod. Amen. So, kaya nga sa inuulit po namin, hindi po aksidente ang lahat, wala pong aksidente sa anak ng Diyos, at lahat po talaga nakaplan ng Lord. Perfectly planned by the Lord. Okay? At ito po yung paalala po sa atin ng Panginoon, na hindi po natin kailangan ng mga lucky charm. And I believe naman po sa mga kapatid po namin dito na hello, yung mga listeners yan. I-remind din po natin ito sa mga dinidisciples natin, sa loved ones natin, sa mga kamag-anak natin. Ituro natin sa kanila ito para alam din po nila, para sila man din po ay makaranas ng nararanasan natin pagpapala po from the Lord. Hindi lang po sa atin. Huwag lang po natin i-keep sa sarili natin, kundi i-share po natin sa kanila. Yan, no? So, higit sa lahat, above everything else, yung relationship po natin sa Panginoon, napaka-importante. Napakalaking blessings po niyan sa atin, no? Napakalaking blessings po niyan. Meron tayong relationship sa Panginoon. Yan. So, bigyan mo sila ng practical takeaways. Yan. Yan. Stop chasing luck. Start trusting God. Amen. So, hindi mo kailangan ang lucky charm. Wala nang lucky charm. Delete na yan. Erase na yan sa atin. Na? Wala nang ganyan. Kaya sa bahay natin, titignan natin, baka meron tayong mga nakasabit dyan. Alam nyo po, alam nyo po yung, ito po na nabanggit ko kanina, yung dream catcher na mga keychain, mga necklace. Naku, tapon po natin yan. Maganda yan, cute yan, pero meron pong ano yan eh. Hindi natin alam, yan po pala ay unconsciously ginagamit po ng kaaway yan. Kaya nga dream catcher eh. Kaya minsan magtataka kayo, bakit kaya Lord, kausapin mo ako sa panaginip ko. Tapos wala, yung pala meron kang suot-suot na dream catcher, meron ka pala sa bahay ng pagkalaki-laking dream catcher. Naku, sunugin po natin yan. Kasi kaya nga dream catcher, yung mga panaginip dapat ay hinihiling natin kausapin tayo ng Panginoon. Ano yan eh, ibang tinatrap niya, no, hinahadlangan niya. Marami diyan, okay? So maging aware po tayo. I-check po natin yung ating mga closet, yung mga bahay natin, lahat, pati sa mga anak natin, mga gamit natin. Yan, amen. Okay, then, yan. So, nasa closing prayer na po tayo. Okay? So, bago po yun, timitingin po ako rito, wala namang po mga prayer requests. Okay? So, ayan. So, salamat po sa inyo na nakasama po namin. Yan. Salamat po at patuloy po namin kayong sinasama sa panalangin ni Pastor Edgy. Yes, okay. All na sila pag-pray. Yes. Sige, tayo po'y manalangin. Oh, hallelujah, Abba Father, our God in heaven, our God who is so powerful and almighty, the creator of heaven and earth. Oh, hallelujah, Lord Jesus Christ, our beautiful Savior, the chain breaker, oh God. And hallelujah, God, the Holy Spirit, our divine mentor, our great help. Thank you, God. Thank you, Lord, sa spiritual insight, sa spiritual blessings, sa wisdom and knowledge and understanding na ibinuhos niyo po, Panginoon, sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Father, we ask for forgiveness. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung may mga bagay po kaming pinapaniwalaan pa na hindi ayon sa iyong kalooban. Lord, we delete the word swerte. We do not believe sa swerte, Panginoon, because mga anak mo kami, Amang Banal. We are so blessed
supernaturally blessed. We claim that in the name of Jesus. Let's claim that we are supernaturally blessed. Salamat, Panginoon, sapagkat ang buhay namin ay nakaugnay sa iyo, Amang Banal. And Lord, ano man po yung mga prayers, O God, ano man po yung mga plans, O God, desire sa puso ng mga kapatid po namin na nakasama po namin ngayon, Panginoon, Lord, ikaw po ang nakakakita, ikaw po nakakaalam ng laman ng puso po ng bawat isa, O God. In your perfect time, O God, you will make all things beautiful in your time. And Lord, you will answer our prayers, O God, perfectly, completely, O God. Walang coincidence, O God, walang aksidente, Panginoon, because sabi mo, Panginoon, sa iyong salita in Jeremiah 29, you know, Panginoon, for I know the plans that I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a future, O God. At sabi mo pa nga, Panginoon, di ba, bago pa kami ipinaglihi, hindi pa nga kami pinaglilihi, Panginoon, ikilala mo na kami, pinili mo na kami, Lord God. You knew us, Panginoon. You have chosen us, O God. You have set us apart, O God. So, Lord, this is supernatural blessings, O God. Napakalaking pagpapala, gift. It's a gift from you, O God, and we thank you, Lord. We claim that gift, O God, in the name of Jesus. And Father God, lahat ng mga plans namin, Panginoon, ay tiyak, secured, Panginoon, because we have you, our God. We have you, our Lord Jesus Christ, and we have you, God, the Holy Spirit. And thank you, Lord, for this very hour, Panginoon, and increase our faith, O God. Increase yung desire namin, Lord God. Increase our yung spirit of obedience namin, Panginoon. Lumakad kami, Panginoon, na sumusunod sa iyo, Panginoon. Lord, kahit na sabi nga po ni Pastor doon kanina sa Global, Lord, kahit hindi namin naintindihan, kahit alam naming mahirap yung ipapagawa mo, Lord, we will still obey, O God. Basta, Lord, ikaw po bahala sa amin. Sa bawat pagsunod namin, Panginoon, may kalakip itong pagpapala. At sumusunod kami, Lord, because we love you. Yun po yung number one na dahilan kung bakit kami sumusunod. Because we love you, Lord. And ayaw naming mag-grieve ka, Panginoon. And gusto namin, Lord, na maging yung aming relationship sa iyo, Panginoon, maalab, matibay yung aming foundation sa iyo, O God. So, Father, we thank you, Lord. And, Lord, put your hands over our listeners, O God, sa aming mga kapatid ngayon, Panginoon. And bless them indeed, O God, with life, health, and healing, Panginoon. Put your hands over their heads, O God, and expand their territories, O God. Let your hands be always be upon them, O God, and keep them from harm, O God. Lord, anoint us, Lord, with oil of understanding. Let our cup overflows, Panginoon. At maging pagpapalad din kami, Panginoon, sa iyo. May we bless your heart, O God. So, Lord, we thank you, God. We thank you, Lord. We love you, Abba Father. We love you, Lord Jesus Christ. And we love you, God, the Holy Spirit. This is my prayer and declaration, O God. In Jesus' mighty name I pray. Amen. 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 Okay, Amen. sige po. At tanggapin natin ang pagpapala ng ating Diyos, no po? At bawat sa atin ay makaranas ng patuloy na kanyang biyaya at pagpapala. Ang kailangan natin ay tiwala sa Diyos na tapat, mabuti at may plano. Kaya kapatid, kaibigan, pagpalain ka ng Diyos ng kapayapaan sa puso, karunungan sa isip, at katatagan sa gitna ng mga hindi natin kontrolado. Brothers and sisters in Christ, I bless you now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 Alright. Sige po. Thank you po. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong lahat na nakasama po namin ngayon. Hindi man mabanggit ang inyong pangalan, shout out po sa inyo po lahat. Shout out to, pwede mag-shout out.
na. Shout out to all mo na lang. Baka Shout may out to magtampo. all. Thank you so Baka much. may God ma-miss bless kang you all. Shout out, may magtampo. Maraming salamat po. So, maraming salamat po sa pagsama Thank you po so dito sa much. Tunay na Buhay. Yes. Tunay na usapan tayo. Ano po, Amen. kung na-bless ka, kapatid, kaibigan, sa episode na ito, kindly share mo sa kaibigan, pamilya, mga kapitbahay mong naghahanap ng sagot sa mga kaliwanagan ng katanungan sa buhay. Yes, No? Ito amen. po ang inyong pong lingkod, Pastor Edric. And Beth. At tandaan, hindi mo Kailangan kailangan ng ng swerte kung nasa iyo ang Diyos Diyos na tapat at sapat sa sa buhay mo. Hanggang sa susunod, Shalom and God bless! Shalom everyone. Have See you a po. peaceful sleep, restful God sleep. bless po, God bless. Have a happy weekend. No? Yeah. Happy weekend sa mga. Amen. God bless. Bye, 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 bye.